Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nais mo bang maging dakila? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Juan at si Santiago ay humiling kay Jesus na kung pwede maupo sila sa tabi niya sa kaharian niya pagdating ng panahon, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ang tugon ng Diyos para sa kanilang lahat kasamang mga lagad ay kung sino ang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. At kung sino ang gusto maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Si Jesus, siya ay naglingkod, nagpagaling, nagturo, bigay ng buhay, at naging alipin ng lahat nung tanggapin niya ang kamatayan sa krus para sa katubusan ng lahat mula sa kasalanan. Sa ating buhay, nagkakaroon ng temptasyon o natutuwa pag ang ating mga profile, ang ating social media ay mas maraming like, mas maraming nagko-comment, mas maraming natutuwa, mas maraming sumusunod. Kung yun ang basihan natin sa pagiging dakila, ay nakakalungkot na isipin dahil hindi ito ang panuntunan ng Diyos. Ang panuntunan ng Diyos sa pagiging dakila ay maging lingkod. Maging lingkod. Kaya nga, sa ating mga ginagawa sa ating buhay, natutuwa nga ba ang Diyos? Sa ating paglilingkod ba, napapangiti ba natin ang Diyos? Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa atin na may mga bagay, may mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Unang-una na lang yung ating mga mahal sa buhay, ating pamilya. Yung mga taong pinapadala niya sa atin. Sila yung mga taong nais ng Diyos na paglingkuran natin. Na pag pinaglingkuran natin sila ay ginagawa natin ang isang bagay dahil sa pagmamahal natin sa kanila, lalong higit sa pagmamahal natin sa ating Diyos. Kaya napaka-importante na pag meron tayong ginagawa o tayo naglilingkod, gawin natin ito para sa Diyos. Gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Kapatid, ang dakilang tao ay gumagawa ng isang bagay para sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya, magkalat natin ang mabuting balita. Si Jesus ang mabuting balita at huwag tayong maniwala, mamuhay sa fake news. God bless and God is good.